isinulat sa araw na ito. Ang paksa ng aming tatalakayin ay tungkol sa mga dulaang pamayanan, pagbuhay tinig ng bayan. Ang dulang pamayanan, pakibasa. Ang mga dulang pamayanan ay parang isang dulang panlansangan kung saan ang bawat tao ay kasangkot at higit-isa. Ayon nga kay Argante 1991, ang dula ay isang pambalikang panggagaya sa buhay na itinamala sa tanghalan. Sinasabing ito'y paglalarawan sa madudulang bahagi ng buhay, taglay nito ang lahat ng katangiang umiiral sa buhay ng tao, gaya ng pagkakaroon ng suliranin at pagsubok na kanyang pinagtatagumpayan at kinasasawian. Gaya ng ibang katha, ang dula ay lumilibang, nagbibigay aral, at humihingi ng pagbabago. Ang mga dulang palansangan ay ang panunuluyan, moryon, salubong, tibag, at Santa Cruzan. Ngayon ay ating pag-usapan ang panunuluyan. Pakibasa. Isang prosesyon na ginanap tuwing bisperas ng Pasko. Sinasadula rito ang paghanap ng bayan na magtuluyan ng mahal na birhen sa kanyang panganganak. Paawit ang dulang ito, kaya ang lahat ng gumaganap na mahal na Birhen Maria at San Jose ay kinasilang may magandang tinig. Ang prosesyon ay daraan sa iba't ibang lansangan na ang bahay ay puno ng mga palamuti. Sa mga bahay mananapatan ang mahal na Birhen Maria at San Jose, ngunit sila ay tatanggihan at hindi papasukin at nagbibigay ng iba't ibang kadahilanan. At sa huli, matatagpuan nila ang sabsaban at doon ipinanganak si Jesus. At ito ang halimbawa ng panunuluyan. Maria, mahal ko, may nababanahagan akong isang tahanan. Halika't puntahan natin. Tao po. Magandang gabi po sa inyo, Ginoo at Ginang. Maaari po ba kaming makatuloy na mag-asawa? Sandali lang po, Ginoo. Saan pa kaya galing? At ang lalim ng gabi, kayo'y kumatok sa aming tahanan. Pagpasensyahan niyo po kami. Kami po ay nanggaling sa malayo, mula sa Nazaret na aming bayan. Nagtungo po dito upang makiusap na kami po ay inyong patuloyin. Pagpasensyahan niyo na. Kami isang malaking pamilya. Ang tahanan namin ay napakaliit. Hindi namin kayo maaaring patuloyin. Paano na lamang ang aming mga anak? Maghanap na lamang kayo ng ibang tahanan na magpapatuloy sa inyo. Kung gayon po, Ginoo, pagpasensyahan niyo na lang kami at kayo aming ginambala. Maraming salamat at kami tutuloy na. Paalam. Para sa aming mga hayop, maaari po kayo magpalipas doon. At ang aking asawa ay maaaring tumulong sa pagpapaanak ng iyong asawa. Agad na tinungo ni Maria at Jose ang munting kamalig na iyon. At doon nga isinilang ni Maria ang kanyang panganay na isang lalaki. Ngayon ay dumako na tayo sa pangalawang halimbawa ng dulaang palansangan. Ito ay ang moryones o moryon. Pakibasa. Itinuturing na pinakamabisang pang-akit sa mga turista, ito'y ginaganap sa Marinduque. Ang moryones o moryones, ginaganap ito taon-taon sa bayan ng Gapan, Buok at Mubok mula sa Miyerkules Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. At makikita dito sa halimbawa kung ano talaga ang moryones para mas lalong maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng moryones. Ngayon ay pagpatuloy sa aking kasama katulad na si Boy. Salamat sa inyo lahat. Ako nga po pala ang ikalawang tagapagulat sa akin. So, pakibasa. Salubong, dula ito ng mga grupong Katoliko at Aglipay. Ito ay pagsasadula ng pagsasalubungan ni na Birheng Maria at ang nabuhay na si Kristo sa umaga ng linggo ng pagkabuhay na sinasaliwan ng awit at sayaw. Ito ang halimbawa ng salubong upang mas maintindihan niyo pa lalo ang isang dula. Pinasukula ng pagtanggal ng
itim na bilo ni Birheng Maria, ang batang nakasuot anghel. Ang anghel ay nagbuhat sa Galilea at habang bumaba ay umawit ng Regina Coeli Lentari, Rina ng Kalingitan. Ito ang halimbawa ng salubong upang mas maintindihan niyo pa lalo ang isang dula. Punta naman tayo sa pang-apat na halimbawa ng ibag. Pagkibasa. Sa dulang ito, hinahanap ni Rina Elena at Prinsipe Constantino ang krus na pinakuan ng kay Kristo. Tuwing buwan ng Mayo, ginaganap ang dulang ito sa Bulacan, Nueva Ecija, Bataan at Rizal. Sa dulang ito ay nagtatayo ng bundok-bundukan sa paligid ng simbahan. Sa kalalabas ang krusyon ng kasama si Rina Elena Constantino at ang anghel. Titibagin ang mga bundok sa uling bundok, matatagpuan ang krus na naghihanap, pagkatapos ay dadali nila ang cross sa simbahan. At narito po ang halimbawa ng ginagawa mas maunawaan pa. Humingi ako ng tulong na ikay pupunta sa isang labanan sa ngalan ng Diyos. Paano ko makasigurado na hindi ako matatalo o mamamatay? Sinisigurado ko sa ngalan ng krus, lagyan mo lang ng marka ang iyong panangga at ang iyong mga sundalo. Nangalan ng banal na krus! Atake! Mabuhay ang banal na krus! At kapag patuloy ni binibining alasan ang panglimang halimbawa. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ikalimang halimbawa. Ito ay ang Santa Cruzan. Sa aking class, Ito ay dulang panlansangan na may timang panrelihiyon. Isinasadula dito ang paghati ng cross sa simbahan. so dito sa Santa Cruzan, ito ay ang dulang panlansangan na kung saan ginagawa ito tuwing buwan ng Mayo. Makikita natin dito ang mga tauhan na nagpapasa ng cross patungo na ipinapako si Jesus patungo sa simbahan. At ang kanilang may mga parada ng kababaihan na tinatawag itong sagala at ang kanilang mga konsorta. Iba't iba ang kanilang mga kasuotan. Kabilang na dito klase, mga tauhan dito ay si Rina Sintinciada. Siya ay kumakatawan sa mga babaeng nakaranas ng pagdurusa. Sunod naman ay si Maria Magdalena. Siya ay nagbalik loob kay Kristo. Sunod naman si Rina Esther. Siya ay ang lumang tipa na nagliligtas sa kanyang lahi. At si Infanta Judith naman ay bayani sa Biblia na pumatay sa kaaway ng kanyang bayan. So dito sa Santa Cruzan, hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang pagpapahayag ng ating pananampalataya, mga kultura natin o kasaysayan ng mga Kristyanismong Pilipino. At ngayon guys, dumako naman tayo sa panghuling halimbawa. Ito ay pagbubuhay ng tinig ng bayan. Basahin. Sa pamamagitan ng mga akdang pampanintikan, kagaya ng dula ay mabubuhay ang tinig ng isang bayan, halimbawa ang dulang nanay, mami. So dito naman, pagbubuhay ng tinig ng bayan, ibig sabihin isinasabuhay. Dahil noon class, ang mga tao noon ay matatakot na ipahayag ang kanilang mga sarili, damdamin, dahil bawal ito. So ang ginagawa nila ay ang dula, na kung saan, halimbawa na lamang dito na ginagawa nila ay ang nanay naming. So, itong nanay maming, so ito ay dula na kung saan patungkol sa isang lugar na o lungsod na naghihirap.
So mahirap kasi noon. So para mas maipalabas nila ang kanilang mga saloobin, kapighatian, ay nagawa sila ng mga dula. So yan ang kanilang mga ginagawa upang mailabas ang kanilang mga saloobin. At yan lang po. Maraming salamat.